Breaking news, Bilyonaryo News Channel. Senate Impeachment Court rejects House Prosecution Panel's attempt to arraign Vice President Sara Duterte. Ito yung ugat. We are victorious. Ipinahayag ni House Prosecutor, Lead Prosecutor, Representative columnist Richard Ilarian, 2 more DDS down. The ex-convict, 1. Next, ex-convict. Sino tingin ninyong ex-convict ang minimin? Kampi, oh. Puro na nakakulong. Sabi rito, partners in crime from ABS-CBN franchise killers to plunderers. Ayun. Hindi kayo mananalo kay PBBM. At malamang si PBBM, Escudero denies House prosecution's motion after heated exchange between Luistro and Sison. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po. Hello po mga kababayan. Si Dante Maravillas. Ano masasabi ninyo? Nag-celebrate na agad. Yung mga DDS, panalo na daw sila. Sa una pa lang nasalpukan ng defense at ng prosecution. Double daw yung defense, panalo agad. Tapos sabay lait kay Luistro. Kasi naglaway daw si Luistro kasi may laway dito. Ay, yung mga yung mga staff ni Congresswoman Luistro ng Batangas, pakisabi kay Congresswoman Luistro, siguro nakarating na din sa kanya kasi nilait ng todo ng mga DDS kasi naglaway daw. Breaking news, Bilyonaryo News Channel. Senate Impeachment Court rejects House Prosecution Panel's attempt to arraign Vice President Sara Duterte. Ito yung ugat ng pagsasabi ng mga DDS influence. Pinakalat agad nila sa media, natalo sa first round ng salpukan ng defense at ng prosecution. Talo agad, naka-score agad. Malabo po ang mga sinasabi ninyo. In fact, itong ang ginawa, I think it is a strategy ni Luistro na pagmukain na nananalo yung prosecution. Sa unang, parang yung pelikula po, parang pelikula na yung bida at yung traidor. Simple, ang traidor dito, yung kampo ni Sara. Yun ang usual po, ang plot sa kwentong Pinoy, sa pelikula. Na sa unang round ng bakbaka, ang akala mo nananalo palagi yung bihado, yung bida. Pero ultimately, sa final na salpukan, knockdown yung traidor. Ang traidor dito po, si Sara Duterte. Malinaw naman po yun. Siya yung nagbanta, siya yung nang-impeach, siya yung kontrabida dito. And then so, as part of the strategy, may mga motion na ginawa. At isa rito, yung request for arraignment. Ano po yung arraignment? Ang ibig sabihin nito, yung pagbasa ng kaso sa nasasakdal, requesting the impeachment court or consular court, nire-require yung akusado na humarap personal. Ayan ang tawag niyan, arraignment. Pagbasa ng kaso sa harap ng nasasakdal. Pero alam naman po ito, ni times na-discuss na ito ni Luistro sa mga press conferences na hindi man kailangan mga kababayan na humarap si Sara sa impeachment court ng personal. Tama po? I must know kasi lagi kong sinusubaybayan itong impeachment proceedings. Ano sabi ni Luistro? After the unang salpukan, we are victorious. Ipinahayag ni House Prosecutor, Lead Prosecutor, Representative Gerbil Luistro na maituturing ng tagumpay ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya panalo ito ng prosecution at ng taumbayan dahil matapos ang mahabang paghihintay ay natuloy na rin ang paglilitis. Yan o. Tagumpay ang prosecution, tagumpay ang taumbayan because we have waited for this impeachment trial for so long and it's happening right now. Ano kayo ngayon, mga didi? So yung trial po na hinarang nila, last year pa dapat ito nangyari. Na-archive yung unang impeachment, tama? But this time hindi nangyari. Despite all the efforts ng mga DDS, senators, natuloy pa rin yung impeachment trial. And it's happening now. Naintindihan na ninyo mga polpol na DDS.
Siyempre, di ninyo maintindihan kasi nga, pol-pol kayo. And in fact, kahit i-acquit, sabi ko sa inyo mga kababayan, si Sara i-acquit ng mga DDS senators kasi sabi, 16 pa rin yung kailangan ng boto to convict. And to acquit, 8 yata or siyam. So kaya-kaya i-acquit ng mga DDS senator. Kasi nga sa botohan kahapon para sa presiding, kung sino mag-preside, 12, 8. Tama? So pwedeng ma-acquit si Sara ng mga DDS senators. Wala kaming pakikong i-acquit si Sara. Sabi ko sa inyo mga kababayan, i-acquit man nila si Sara, may another sword of Damocles hanging before her head. Ano yon? Plunder case sa ombudsman. Nakita ninyo si Plunder, nakulong kaagad. Sa impeachment po, walang kulong, tanggal and perpetual disqualification. Mas malala kung plunder ang kaharapin na kaso ni Sara Duterte. Kulong, walang bail. Parang yung si Marcoleta, umiwas siya doon. Panalo daw siya doon sa Comelec. Di ba pinawalang sala siya ng Comelec? Ang nangyari kay Marcoleta, from the frying pan to the fire, tumalon siya. Nakaiwas si Marcoleta, mga kababayan, sa pananagutan ng Comelec. Hindi siya nakaiwas ngayon sa kasong plunder, non-bailable. Kulong, o ilan na ngayon na DDS senators yung nakakulong. Yung isa tumatakas. Hindi kayo mananalo. Magaling si President Bongbong Marcos. Minaliit ninyo si President Bongbong Marcos. Hindi kayo mananalo. Napakagaling ni President Bongbong Marcos. Isa-isahin ko sa inyo. Yung pinaka-idol ninyo, si Digong, nakakulong, na-deliver sa Dahig. Si Bato, nagtatago. Si Bato. Sunod yun, si Bongo. Si Marcoleta, si Mike Defensor, plus nadamay pa yung 4 kahapon yung nakulong, pabawas ng pabawas yung mga DDS senators. Si Jinggoy nauna na. At malamang, tama itong sinasabi. Mga kababayan ni... Pagkita ko sa inyo. Hindi kayo nag-iisip Puro kasi kayo mayayabang. Malamang, tama itong sinasabi ni yung columnist na si Richard Hilariano. Sabi niya, post niya kahapon, columnist Richard Hilariano, 2 more DDS down. The ex-convict, 1. Next, ex-convict. Sino tingin ninyong ex-convict ang minimin? In fact, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, nakita ninyo yung itsura ni Alan Peter Cayetano? Parang hindi na naliligo. Hindi na makatulog yata. Hindi makapag para nang naagnas na tulad ni Harry Roque na wanted. Ipakita ko sa itsura ni Alan Peter Cayetano para ma-realize ninyo mga DDS na yung pag-celebrate ninyo, it's based on false understanding. False understanding. Yan Kita ninyo si Alan Peter Cayetano. Hindi na makapag-ahit tumanda ng mga 10 years. Yan Ni makapag-ahit, hindi na po magawa niya. Naagnas na po. Grabe problema ni Alan Peter Cayetano kasi mauubo sila. In fact, siya mismo nagsabi, iniisa-isa na po anya kami. Talaga naman po, iisa-isahin kayo nagkasala kasi kayo, gumawa kayo ng katarantaduan. Minaliit ninyo ang galing ng ating Pangulo. Yan ang inabot ni Mike Defensor. Ito yung inabot ng mga mayayabang ninyo kampi. Puro na nakakulong. Sabi rito, partners in crime from ABS-CBN franchise killers to plunderers. Ayun. Hindi kayo mananalo kay PBBM. At malamang si PBBM tumampas pa sa 2028. Yung kinatatakutan ninyo, mga DDS, yung kinatatakutan niya ni Amy Marcos, si PBBM Marcos Jr., yung kanyang tatay nag-serve ng 20 years. Hindi ko sinabi na si PBBM mag 20 years din. Malamang yung anointed ng ating Pangulo and the President would finish his term.
2028. Yung pagnanasa ninyo na matanggal yung ating Pangulo, kumusta na yung ICC rally? Kumusta na yung rally? Effective yung rally. Mga kababayan, na transparency, accountability. Ayun, para sa mga kurakot. O yun. O, di ba, pinakinggan yung inyo pong ano? Ito yung sagot. Plunder case, kulong, non-bailable. So tama yung sinabi na Iglesia ni Cristo, INC, dapat papanagutin. Pinagbigyan na yung request ninyo, yung pinaglalaban ninyo. Escudero denies House prosecution's motion after heated exchange between Luistro and Sison. Ito yung pinagsiselebrate, false celebration. Nagpaparty-party yung mga DDS kasi mali yung kanilang pagkaintindi. Sabi dito, Escudero denies House prosecution's motion after heated exchange between Luistro and Sison. The first day of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte was marked by heated legal exchange between House lead prosecutor Representative Gerbil Luistro and lead defense counsel Attorney Sheila Sison. Hanga-hanga sila kay Attorney Sison. Ang tingin nila isang Diyos. She is a God, anya, sabi ng mga DDS. Matindi talaga. As compared niya kay Luistro na lamgam lang anya. Kahit doon sa comparison, maling-mali kayo eh. Halimbawa pa sabihin natin na isang lamgam lang sa tingin ninyo si Luistro as compared kay by comparison kay Attorney Sison nang tingin ninyo napakagaling na abogado at tinuturing ninyong God with small g. Panalo pa rin panalo pa rin mga kababayan si Luistro. Mamaya ipaliwanag ko kung bakit. Sabi dito, the prosecution moved for the respondent's arraignment before the impeachment court. However, Sison opposed the motion, arguing neither Rule 7 nor Rule 9 of the Senate impeachment rules of impeachment require an arraignment when the respondent has already filed an answer through counsel. Yun ang punto ni Chis Escudero. Tama naman po. Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Sison argued before the impeachment court na pinaboran po ng impeachment court. Kaya palakpakan yung mga DDS na hindi makaintindi. She likewise maintained that there is no requirement under Rule 9 for the reading of the 23-page articles of impeachment. Ang gustong mangyari ni Luistro sana, si Sara personal na mag-appear sa Senate Impeachment Court para basahan ng kaso. Yun ang arraignment na tinatawag. Pero alaman po ni Luistro na hindi man kailangan. Pero bakit niya in-insist pa rin? Yan ang punto dyan. Bakit niya in-insist? Iyon na nga po pinaliwanag ko sa inyo. In-insist pa rin niya para kung i-deny, na alam niyang i-deny, at i-oppose ng defense, magmumukha talaga na si Sara Duterte matigas ang ulo at ayaw ng accountability at umiiwas sa kaso na harapin. Yon na ang na-achieve ni Luistro, mga kababayan. Na ipalabas, nagtagumpay siya doon, mga kababayan, si Luistro. Na pinalabas na sa buong mundo na talaga si Sara matigas ang ulo. Umiiwas talaga siyang harapin yung kaso, which means guilty. Umiiwas. Kasi pag hindi ka guilty po, hindi mo iwasan yung kaso, harapin mo. Pag nandun ka sa katotohanan, harapin mo. Tulad ng ating Pangulong Bongbong. Tulad ni Imelda Marcos. Hindi umiwas. Umiwas ba sa sa arraignment si Mrs. Marcos? Umiwas ba sa kasong harapin? Hindi. Inarap niya lahat. Panalo kasi hindi guilty. So, paliwanag ni Escudero that the articles of impeachment had already been made part of the official records when they were referred to the Committee on Justice, and that the Vice President had already submitted their answer through counsel. Correct. Tama din si Escudero. He further stated that each article of impeachment would instead be read at the appropriate stage when the senator judges vote
on the charges. For those reasons, the motion is denied. Escudero declared. Palakpakan yung mga ingot na mga DDS. Panaluan niya. Ang galingan niya ni Atty. Sison. Hindi na nila alam. Pinadama lang sila ni Congresswoman Luistro. Pinadama lang sila. Nag-ablada na naman si Pulong. Sabi niya, Vice President Sara Duterte has made it clear that she is prepared to face the charges against her. Puro baliktad po yung sinasabi. Handa daw na harapin, mala, hinarap. Walang pumunta doon. We are confident that she will be given the opportunity to answer every allegation in the proper forum and under the proper process. Ano pang proper forum yung inintay niya? Ito na yung proper forum. I ask everyone to allow the Senate Impeachment Court to do its work and to approach this historic process with an open mind, sabi ni Pulong. Huwag na tayo maniwala sa mga pinagsabi nila, puro baliktad man. O ngayon, mga kababayan, ito, ibigay ko sa inyong napakagandang komentary ni Atty. Dino Singson. Sabi, did you notice? Ang depensa, hindi man lang sinabi na inosente ang kliyente nila sa buong opening statement. Alam kasi nilang hindi, kaya puro technical na lang. So, na-notice niya ninyo na yung defense daw, hindi man lang sinabing inosente. Hindi man kasi inosente. Guilty nga eh. So, walang binanggit. Di ba dapat mag-pledge siya doon ng innocence? Walang kasalanan si Sara. Dapat ganon yung naging statement ng defense. Pero never na sinabi na inosente si Sara. Kasi doon mga pangalang kababayan, sa pagbabanta mga kababayan sa ating Pangulo, malinaw na guilty si Sara. Maraming salamat po. Abangan ninyo mga uploads ko mamaya sa ibang channel. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.